Taon-taon, inaalala ng sangkatauhan ang kamatayan ng Panginoong Hesus saan man sa mundo. Dito sa Pilipinas, alamin natin kung saan at papaano gagawin ito ng mga Jehovah's Witnesses. Ito po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW. Ako po si Susan K. Bakit nga ba napakahalaga na inaalala taon-taon ng sangkatauhan ang kamatayan ng Panginoong Hesus? Ito rin ang patuloy na ipinag-iimbita ng mga Jehovah's Witnesses. Makakasama natin ang kanilang regional spokesman at siya rin pong profesor mula sa University of the Philippines sa Los Baños, walang iba, Professor Normito June Zapata. Hi, welcome back, Professor June. How are you? Magandang araw po sa inyo, Ms. Susan. Salamat at nagkasama po ulit tayo ngayon para magkakwentuhan. Oo nga po, kaya nga sabi ko, hindi natin talaga pwedeng ma-miss na hindi ipag-anyaya kayo palagi ang mga okasyong tulad ngayon. Tama po, Ms. Susan, at sa katunayan, middle of March pa lang, nagsimula na kami ng aming campaign para mag-invite para sa memorial ng kamatayan ng Panginoong Hesus. Ganito yung aming pinamimigay sa mga tao. Ito yung aming invitation. Sa invitation na ito, naglalaman ito ng detalye sa two important events. Yung special talk na gagawin sa April 5 or 6 at yung memorial ng kamatayan ni Jesus na gagawin sa April 12. So pare-pareho ang makikita naming invitation na ganyan, Professor June, worldwide yan? Opo, lahat kami sa buong mundo, ganito yung gagamitin namin. Pero yung detalye doon sa loob, yung petsa at saka yung oras, at saka yung lugar, magkakaiba, lalo na pagdating sa special talk. Unahin po natin yung araw ng pag-alala sa kamatayan ni Jesus. Kailan nga po ito gagawin? Ito po ay gagawin sa April 12, paglubog ng araw. April 12. Mukha yatang mauuna kayo kasi sa linggo pang iyon, hindi ba yung Holy Week na tinatawag ng Sangkakristyanuhan? Totoo yun, Ms. Susan, kasi yung mga saksi ni Jehovah, yung pagdetermine namin kung kailan alalahanin yung kamatayan ni Jesus, base doon sa sistema na ginagamit nung panahon ng Panginoong Jesus, nung panahon ng mga Hudyo. Kasi yung Panginoong Jesus, yung huling hapunan na tinatawag, at saka yung kamatayan niya, nangyari yun nung buwan ng Nisan, ika-14 na araw, Nisan 14. At sa Jewish calendar, nagsisimula yung buwan ng Nisan kapag nakita na nila yung tinatawag na new moon mula sa Jerusalem na pinakamalapit doon sa tinatawag na spring equinox. Pag nakita na yon, yun yung Nisan 1. At mula doon, bibilang ng 14 na araw para makarating doon sa Nisan 14. At sa taong ito, tumatapat yon ng April 12. Ano nga po yung spring equinox? Yung spring equinox po, yun yung isang pangyayari kung saan yung araw at saka gabi parehas na 12 hours. Okay. At sa taong ito, ito'y pumapatak ng March 20. So every year, yan ang basis ng computation. Tama po. Ang spring equinox, tapos hahanapin yung pinakamalapit na new moon, yung astronomical new moon na tinatawag. At mula sa astronomical new moon, hindi pa kalimitang makikita mula sa Jerusalem yung new moon na tinatawag. Bibilang pa ng mga 18 to 30 hours pagkatapos ng astronomical new moon. At pag nakita na yon, doon magsisimula yung pagbilang ng Nisan 1. Professor June, kaya pala yung mga memorial na occasion po ninyo, every time na ginagawa yan, buong-buo yung buwan? Nagkakataon to. Nagkakataon Tama yan. lang, Oo. oo. Kalimitan na tumatapat ito ng full moon, yung Nisan 14. Pero depende kung nasan yung isang tao at saka kung ano yung oras sa kanyang kinalalagyan, maaring magbago ng kaunti ito. Pero ang malinaw na basihan namin lagi yung new moon na tinatawag. So yung Nisan ay buwan pala yun. Opo, ito yung unang buwan sa kalendaryong Hudyo. Basta po kung kailan nagsimula yung new moon na makikita sa Jerusalem na pinakamalapit doon sa spring equinox, yun po lagi yung pagsisimula natin ng Nisan 1. So count ng 14 days. 14 days Kasi po. Nisan 14 nung mamatay si Jesus. Tama po. Alright. Okay, so kaya ngayong taong 2025, gagawin nyo ito ng April 12. April 12. So worldwide, April 12. Totoo po yon. At pagkalubog po ng araw, kasi sa mga Hudyo rin noon, ang araw nila nagsisimula paglubog ng araw hanggang sa paglubog ng araw kinabukasan. Kaya yung Nisan 14, magsisimula ito ng April 12 ng paglubog ng araw. Siyempre, sasabihin lalo pa ng mga kabataan ngayon, ano bang relevance niyan para sa buhay niya, sa buhay ko, sa buhay nating lahat? Bakit kailangan na dumadalo o inaalala natin itong kamatayan ni Jesus?
Ang kamatayan po kasi ng Panginoong Hesus, isa sa pinakadakilang kapahayagan ng pag-ibig, hindi lang ng Ama natin na si Jehovah, pati ng Panginoong Hesukristo. Ibinigay ni Jesus yung buhay niya para magkaroon tayo ng magandang pag-asa sa hinaharap. At pagkatapos, yung Panginoong Hesus sa aklat sa Biblia na Luke 22:19 and 20, sinabi niya na patuloy niyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Kaya yearly, mula nung panahon ng Panginoong Hesus, yung mga alagad niya noon, inaalala nila ito. Sa modernong panahon natin sa ngayon, inaalala rin natin ito. So immediately after ng kamatayan ni Jesus, noon hanggang ngayon, walang palya na inaalala ito? Yung mga sinuunang Kristiyano, Opo. patuloy nila yung inaalala. At pagkatapos, sa modernong panahon natin ngayon, sa modernong kasaysayan ng mga Kristiyano, ng mga saksi ni Jehovah, patuloy itong inaalala mula pa nung huling bahagi ng 1800s. Bakit patuloy ninyong ipinag-aanyaya sa mga hindi naman Jehovah's Witnesses? Hindi ba exclusive lamang ito sa mga Jehovah's Witness? Magandang tanong po yan. Yung kamatayan kasi ng Panginoong Hesus, yung regalong ito ng ransom sacrifice, ay ibinigay para sa lahat ng tao. Okay. Kaya lahat ng tao, basta mananampalataya sila sa Panginoong Hesus, makikinabang mula doon sa ransom sacrifice. Kaya gusto namin sila din, malaman nila ano ba ang ransom sacrifice ni Jesus Christ, ano ba yung pag-asang binibigay niyan sa atin, at paano sila makikinabang mula rito. Kaya ino-open namin ito sa lahat ng kaibigan, kakilala, at lahat ng members ng community. Ano po yung mga pakinabang o benepisyo yan na ngayon pa lang pwede nang matikman ng isa? Una po, magkakaroon tayo ng malapit na kaugnayan sa ating Diyos. Naging bukas ito dahil doon sa ransom sacrifice. Pagkatapos, ngayon pa lang, nakikinabang na rin tayo doon sa mga teachings ng Bible na nagpapabuti sa ating pag-uugali para magkaroon tayo rin ng mas magandang buhay ngayon pa lamang. At dahil meron tayong hope sa future, nagiging mas matatag tayo, mas nakapagtitiis tayo ngayon, bagaman mahirap yung kalagayan kasi alam natin, matatapos din yung mahirap na kalagayan. May magandang future na inaalok sa atin galing sa Bible. Yan din ba ang dahilan, Sir June, na hindi kayo napapagod, hindi kayo humihinto sa inyong mga ginagawa, na nagbabahay-bahay kayo, ngayon nag-aanyaya para dito sa memorial? Totoo po yan. Ito yung pagpapakita namin ng pag-ibig, hindi lang sa aming Ama na si Jehovah, kundi sa mga tao. Kasi alam natin na kapag alam natin na yung isang bagay makakapagpabago sa buhay ng ibang tao sa mabuting paraan, hindi tayo mag-hold back para i-share ito sa kanila. Kaya yun din yung dahilan, kaya lagi kaming pumupunta sa mga tao para i-share sa kanila yung magandang balitang ito. Alright, so again, kailan nga po gaganapin itong memorial o pag-alala sa kamatayan ni Jesus? Sa buong mundo, gagawin po ito ng April 12, paglubog ng araw. Okay. And bago yan, may binanggit kayo kanina na 1 week before, may special talk, Anya. Opo, yung special talk, mangyayari yan sa weekend ng April 5 or 6. Ang theme nito ay Can Truth Be Found? Or sa Tagalog, posible bang makita ang katotohanan? Naku, very timely din yung topic na yan, ha? Dahil yung truth ngayon, mukha yatang napakailang. Napakahirap hanapin. Maganda po yung obserbasyon niyo, Miss Susan. Sa katunayan, maraming tao ngayon yung nahihirapang magtiwala. Kasi nga naman, sa news, maraming news na may fake news. Opo. Meron din tayong mga tinatawag ngayon na AI na minsan yung mga pictures or video hindi pala totoo. Oo nga. So yung mga tao nagdududa talaga, posible pa bang malaman yung katotohanan, bagaman meron ngayong lumalaganap na mga maling balita at maling impormasyon. Kasi pwedeng magaya yung boses nyo, di ba? Na kunyari, ikaw talaga yung nagsasalita, bumubuka-buka yung bibig na parang ikaw, pero hindi pala ikaw. Tama po. Kaya naman, tinutulungan namin sa magitan nitong special talk na ito na makita ng tao na meron pa pala tayong mapagkakatiwalaan ngayon at meron palang pinagmumulan talaga ng katotohanan. Bigyan nyo kami ng advance info. Patikim, Professor June. Opo, sa Bible, binanggit iyon na ang katotohanan ay nanggagaling sa salita ng Diyos. At alam natin doon sa John 8:32, the truth will set you free. Kaya kung alam natin yung katotohanan, mas magiging magaan yung ating buhay. Pangalawa, ang katotohanan nanggagaling din sa Panginoong Hesus. Siya yung the way, the truth, and the life. Kaya gusto nating sundin yung yapak niya kasi hindi tayo magdududa kung maaasahan ba yung kanyang mga itinuro sa atin. At makikita rin natin na yung mga lingkod ng Diyos ngayon, naglilingkod sa Diyos sa katotohanan, in truth. Kaya nagtitiwala kami na yung aming paraan ng pagsamba
ay nanggagaling talaga sa Bible at sinasang-ayunan ng Diyos. Ano kaya yung malaking posibilidad na nararamdaman ng isa na alam niya na nandun siya sa daan ng katotohanan o yung mga pinanghahawakan niyang impormasyon ay totoo? Siyempre, unang-una po, magkakaroon tayo ng peace of mind, peace of heart, kasi alam natin na maaasahan yung ating pinaniniwalaan at anuman yung sinusunod natin na payo ay magwo-work talaga. At ganun yung mga nagtitiwala sa Bible. Kapag sinunod nila yung mga tagubilin mula sa Bible, makikita nila na talagang posible palang maging masaya yung buhay, bagaman maraming kahirapan ng buhay sa panahon natin sa ngayon. Dito po sa Pilipinas, sa iba't ibang mga lengguwahe, ay mapapakinggan yung special talk na yan? Opo, maraming lengguwahe sa Pilipinas na mapapakinggan ito kasi sa buong Pilipinas gagawin itong special talk at saka itong memorial. So walang ipag-aalala yung mga nasa probinsya, maiintindihan nila ito sa kanilang dialect. Totoo po yan. Katunayan, baging sa sign language, meron din ito. Oh, wow. At yung mga foreigners din, meron ding mga programa in English at other foreign languages. And yung mga Pilipino naman na nasa abroad? Sa iba't ibang bahagi ng daigdig, nagsasagawa rin ng mga okasyon na ito. At makakapunta sila dun sa pinakamalapit sa kanila ng mga Kingdom Hall ng mga saksiniho. Meron din po kayong mga meetings, hindi ba, in Tagalog kahit sa abroad? Totoo po yun. At syempre, tayong mga Pilipino, kalimitan, marami tayong pinupuntahan. Kaya kapag mayroong significant population ng Filipino sa isang lugar, nagkakaroon din ng meetings in Tagalog. Okay, so ipag-anyaya niyo po itong special talk at yung memorial sa ating mga kababayan dito sa loob ng bansa at maging sa labas ng ating bansa. Inaanyayahan po namin ang aming mga taga-subaybay ngayon na samahan kami sa dalawang important event ngayong Abril. Yung una, yung special talk na gagawin sa April 5 at 6. At yung ikalawa naman ay yung April 12 na pag-alala sa kamatayan ng Panginoong Hesus. May mga saksi ni Jehovah na pupunta sa community ninyo para mag-share ng invitation na ito. Kung hindi man, pwede nyo kayong pumunta doon sa jw.org. Sa homepage nito, makikita nyo na agad yung invitation at para malaman nyo kung saan yung pinakamalapit sa inyo, pati yung oras nito, pwede nyo i-click lang yung Find a Special Talk or Find a Memorial. Doon makikita nyo na yung lugar, yung oras, pati rin yung language na preferred ninyo. Thank you very much, Professor. Hanggang sa muli po, si Professor Norbito June Zapata, ang ating professor mula po sa University of the Philippines sa Los Baños at siya pong regional spokesman ng mga Jehovah's Witnesses sa kanyang pag-aanyaya para po sa nalalapit na pagdiriwang o pag-alala sa kamatayan ng Panginoong Hesus at ganun din yung kanilang special talk na gagawin po at mapapakinggan worldwide. Pwede rin yung makita sa kanilang website, ang jw.org. Ito po ang inyong espesyal na edisyon ng Pilipinas Online, Bantay OCW. Ako po si Susan K.